So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, itong video po na 'to ay nag-trending po ito kanina. So ito po yung sagutan ni Attorney Torion, itong abogado nga po ni Kibuloy at saka itong si Noli De Castro. Okay. So dito po sa debate po nila na 'to na medyo nagkainitan at medyo comedy ng konti, eh marami po tayong mapupulot at pwede natin pag-usapan dito. Okay. So para hindi na po tayo magtagal, pag-usapan po natin 'to. Panoorin muna natin and then pag-usapan po natin kung ano ba yung mga binabanggit dito ni Attorney Torion. And actually mga kababayan 'no, medyo may matututunan tayo dito ng konti kahit medyo konting lap trip din po ito 'no. So ito po 'yun 'no, okey 'yan. So panoorin natin 'to, sige, sige. Attorney. Request naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney! Okay, yan na. So ngayon, ito pa rin kasi yung narrative ngayon ni Attorney Torion. So, meron daw po kasing extraordinary rendition itong Amerika kay Kibuloy kaya hindi daw po ito lumalabas. Kaya hindi daw po ito susuko. So, ang sabi nga po dito, yung narrative nga po nila, kapag lumabas si Kibuloy, isusuko daw po ni PBBM si Kibuloy sa Amerika and then doon daw po siya papatayin. Bobo talaga. Eh di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron ho siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi siya sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, Tony? Son of God ho siya? Naniniwala ba kayo son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang. Teka lang. Patuloy muna natin doon, no? So, ngayon, mga kababayan, okay, sinasabi dito ni Attorney Torion na siya daw po ay isang Muslim. Okay? So, mga ka-Streetwise, no, ito sobrang basic nito. Alam naman po natin na yung apelyidong Torion, hindi po yan apelyidong Muslim. So yung apelidong Torion po, no, ni-research ko po kanina yan, kung ano ba ibig sabihin ng apelidong Torion at kung ano ba yung origin yan. So itong apelidong Torion mga kababayan, ito po ay dala po ng mga Kastila. Okay, itong mga Kastila mga kababayan, tandaan natin na sila po ang nag-indoctrinate sa Pilipinas bilang Katoliko. Di ba? Ayan ang story natin, napaka-basic niyan eh. Ang nagbigay po ng apelyido po sa buong Pilipinas, 'di ba? Isa ito sa mga ginawa ng mga Kastila noon eh. Ang bigyan po ng apelyido ang mga Pilipino. At kasama po yang apelyidong Torion. Okay? Kasama po yang apelyidong Torion, 'di ba? Sa mga binigay po na apelyido ng mga Kastila. So ibig sabihin nun, itong Torion na to ay galing ito sa word na Tore. Kaya nga Torion. Okay? So ibig sabihin nun mga kababayan, dalawa lang to. Posibleng si Attorney Torion converted Islam or balik Islam pala, sorry for the word, balik Islam or ano ba? Kasi dapat kapag ang alam ko talaga no, kapag nagbalik Islam ka dito sa Pilipinas, dapat pati pangalan mo papalitan mo. Isa 'yon. Isa 'yon sa pinakamalaking batayan kung ikaw po ay nagbalik Islam. So, ang tanong dito kay Attorney Torion, 'di ba? Paano ka naging Muslim? Tanong ko lang 'to Hindi ko sinasabing sinungaling siya. Pero ang tanong ko lang dito mga kababayan, paano siya naging Muslim? Ang apelyido niya Torion. Apelyido po ng Kastila yan na binigay sa mga Pilipino na itong mga Kastila nga po na to, sila po ang nag-indoctrinate sa Pilipinas ng Katolisismo sa loob ng 300 years. 'Di ba? So ewan ko lang no. Hindi ko lang alam kung ginagawa niyang palusot yung pagiging Muslim niya, 'di ba, or converted or balik Islam niya, pero by the way, continue natin. Sige. Ang faith po ng ibang tao, hindi po ako nagda-drop sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang hindi ho level yun, tinatanong ko kayo. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, Attorney, maakusa ka in the future po ng let us say rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga. Choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Ito, meron kasi binabanggit dito sa Attorney Torion na kahit naman daw po na hindi sumuko si Kibuloy, pwede naman daw patunayan ni Kibuloy na siya ay inosente.
Okay. So pag-uusapan natin yan na kasi napaka-importante nito. Sige, continue muna natin. Talagang siya po, marami siyang mga taga-subaybay, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bunker na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas. At siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya. At marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he already said that he will do that. But Ay, kailan? he requested lang. Kailan? Sa ating presidente na Actually, no, itong si Atty. Torin, mga kababayan, no, na-content ko to dati eh. Siya yung nagbigay ng mali-maling Republic Act eh. 'Di ba? Alam ko, naalala ko siya to eh. Siya yun eh. So nakalimutan ko lang kung anong content ko na yun, pero alam ko siya yung nagbigay ng maling Republic Act sa mga miyembro ni Kibuloy. 'Di ba? So ibig sabihin nun, misleading 'yon. Okay? So ito importante to eh. Sige, ito continue natin ulitin natin. Kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he already said that he will do that. But Ay, kailan? he requested lang. Kailan? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito eh. And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga Ayan yan. ito nila, Senator Lacson. Ito na naman. Hindi niya pwedeng Attorney, gawin ito. pauli-uli na lang sinasabi niyo. Attorney, sorry, Attorney. Okay. Ngayon, ito, meron siya binabanggit dito na nagre-request daw po siya sa Presidente Bongbong Marcos, no, na humingi siya ng consent na kapag siya ay sumuko, ay hindi siya isusuko sa Amerika. Well, ito no, kasi una sa lahat, mga kababayan, meron ka palang ganung klaseng request. Pero ang tanong dito, bakit mo binastos yung presidente? 'Di ba naalala niyo mga kababayan, 'di ba? Sabi po ni Kibuloy dati na itong si Presidente Bongbong Marcos daw po ay sangkot sa voodoo, sa pangkukulam. Tapos tuwing Miyerkules tsaka Biyernes ata yun, no, kung di ako nagkakamali, meron daw pong sex orgy na nangyayari po sa Malacanang at kasama daw po dito si First Lady Lisa Marcos at tsaka si BBM mismo, ang ating presidente. So ngayon, ang point natin dito, humihingi ka pala ng isang guarantee na hindi ka susuko sa Amerika. Ang tanong dito, bakit mo binastos yung presidente? Bobo ka pala eh. Bobo. Tapos ngayon, dito meron siya binabanggit dito na regarding dito kay Lacson. Sige ito, continue natin Sige. Hindi niya pwedeng Attorney, gawin ito. pauli-uli na lang sinasabi niyo. Attorney, sorry, Attorney. Attorney, Yes po. huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit ko ang sinasabi niyo, mga Lacson na yan. Okay, yan na. So yung Lacson na yan, no. So puntahan natin yan. Okay. So actually, mga kababayan, no, ito basahin natin to, no. Yung sinasabi kasi dito ni Atty. Torion, ito yun eh. Okay, yung Krotong Balileng. Okay, Krotong Balileng of the 1990s was criminal gang linked to series of violent crimes that included kidnappings and bank robberies. In some of the robberies, the gang members would gun down security guards and innocent bystanders. Okay? In 1995, okay, the members of the composite task group assigned to stop robberies in Metro Manila were linked to the killing of 11 members of Puratong Balileng in Quezon City. The PICC was part of the composite task force. So ngayon, mga kababayan, yung sinasabi kasi dito ni Atty. Torino, ito kukwento ko lang, no. So si Lacson po kasi noon, mga kababayan, no, na-filean po ito ng kaso noong 2003. Okay, sa Krotong Balileng. Tapos po, sabi dito, no, the Quezon City Regional Trial Court to try to case against Lacson and 33 other police officials, the trial court was dismissed the criminal case, finding absence of probable cause. Pero mga kababayan, no, nung panahon po ni Gloria, noong 2008, binuksan po ito ulit, itong kaso po na to, and then, naglabas nga po itong si Gloria Macapagal Arroyo ng arrest warrant kay Lacson para po dito po sa kaso ng Krotong Balileng. So kaya nga po nagtago si Lacson noon, di ba? Tapos noong 2012, na-denied naman po ito, kahit po si Lacson daw po ay wala sa Pilipinas. So ngayon, kinukumpara po nila itong nangyari po kay Lacson, kay Kibuloy. So una, mga kababayan kasi, no, yan, ayan ang kwento eh. So una kasi, mga ka-streetways, no, nangyari po kasi ito, di ba, na ginamit po talaga ni Gloria Macapagal Arroyo yung kaso po ng Krotong Balileng na buksan ulit.
'di ba? Kahit dismiss na po yung kaso. Is napaka-unfair na ikumpara ni Attorney Torion yung nangyari po kay Ping Lacson para ikumpara niya kay Kibuloy. Kasi po mga ka-streetwise, no, kahit po na nagtago po si Ping Lacson, nung panahon na yon, pagbalik niya po, hinarap niya pa rin po yung kaso. Hinarap niya pa rin yung kaso. And then, nung 2012 nga po, ang sabi naman dito, continue natin and then, nung 2012, di ba, on November 30, 2012, the Supreme Court en banc denied the government's motion to revive the case and affirm the lower court's decision dismissing it. So ito mga kababayan, no, si Kibuloy po nagtatago pa rin. Pero si Ping Lacson mga kababayan, nagtago, lumabas, nilabanan yung kaso, na-dismiss. So ang point dito mga kababayan, kailangan lumabas pa rin po ni Kibuloy para patunayan niya na, di ba, na inosente siya. Tulad nga po na sinasabi nga po dito ni Noli De Castro. Okay? I-continue natin para mas maganda. Sige. Hindi makikialam ang Pangulo dyan. Wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ng FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo? Kita mo, di ba, ilang beses na sinabi dito ni Noli De Castro na actually parang pangatlo niya na atang sinabi to, no, na si Kibuloy daw po ay nagtatago sa loob ng compound ng KOJC. Pero hindi po rin po ito kinokontra ni Attorney Torion. Di ba? Kasi pwedeng sabihin ni Attorney Torion na ay teka lang, si Kibuloy po hindi namin alam kung nasaan. Si Kibuloy ay hindi nagtatago sa loob ng compound. Pero paulit-ulit po na sinasabi po ni Noli De Castro na si Kibuloy daw po ay nagtatago po sa bunker, sa ilalim po ng lupa. So wala pa rin pong response na sinasabi dito sa Attorney Torion. Di ba? So napansin ko lang yan Sige, continue. At ipagtanggol ninyo ang kaso niya. Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Yan. Sige. Continue pa natin. Sige. Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. Yun! Yan po, part yun ng choice niya. Tuliao versus Miranda po yan. Kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Correct! Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyang lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Duwag pala si Kibuloy So ngayon kasi ito yung sinasabi ngayon ni Attorney Torion na ang pwede daw gawin ay mag-petition ulit or mag-file ng motion sa DOJ para po mabasura yung kaso. Kasi parang DOJ yung nag-open ng kaso ni Kibuloy So paano mangyayari yan kung si PBBM po yung presidente? Tandaan po natin, nung panahon po ni Digong, binasura po yung kaso na yan. Binuksan po ulit po yan ni PBBM sa pamumuno nga po ni Boying Rimulya. Kasi nga po, nakita nila na niluto po yung kaso ni Kibuloy. So ngayon, ang gusto ngayon ni Attorney Torion is maghintay po sa DOJ. So kailan posible mangyari yan? Pag si Sara Duterte po yung maging presidente. Okay? So ngayon, kung ito daw po ay mabasura daw po sa DOJ, pwede naman daw po nilang i-appeal ito sa Court of Appeal, sabi niya. So, bakit hindi nyo gawin? Di ba? So, ano yan? Habang buhay magtatago si Kibuloy. So ganon. Tandaan natin, Court of Appeal yan, matagal yan. Taon ng inaabot dyan. So, taon talaga magtatago si Kibuloy. Ay ba ibig sabihin nun? Di ba? Sige, continue. Na malinaw dyan. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang nawala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court, hindi pa siya nag-surrender and then the court will grant it. That is within our rule of law po. Okay. Yun pala. So yun ang inaasahan pala ni Kibuloy. Kapag nag-render daw po yung DOJ, na yung DOJ nga po, sila rin po yung yung bumuhay po ng kaso ni Kibuloy. So yun naman pala yung gusto ninyo. Ang tanong dito, imbis po na harapin ninyo yung kaso sa simula pa lang, ang ginawa ninyo, kinalaban ninyo yung presidente. Di ba?
binastos ninyo yung presidente. O ngayon, sa kakabastos ninyo, akala niyo yung presidente mabait, akala ninyo yung presidente kaya kayong patawarin, syempre po napupuno naman po yung presidente natin, pinatulan kayo. Tapos ngayon, lumalabas ngayon, pa-victim kayo. O di ba? So tingnan niyo yung mukha ni Atty. Torion, no? Ewan ko lang pero parang parang babading-bading siya dito di ba? Di ba, alam ko bawal yung bading sa sa Islam di ba? Kasi Rule of law. Saka, karanting lang. Ipapatuloy. Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, Okay, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya. Doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya ay nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Nolly, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused also has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po, Sir Nolly. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yun, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, choice din wala nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niyo sa salungga at saka kayo mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Talagang sisingit talaga yung son of God, no? Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Nolly. Hindi kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Kasi ito talaga, no? Yung proseso talaga ng batas natin, kailangan humarap talaga ni Kibuloy sa korte. Ayun talaga yung proseso ng batas. So ngayon, ang sinasabi dito ni Atty. Torion, hindi naman po proseso ng batas yun. Ang tawag po doon, legal remedies. Di ba sa magkaiba yun? So ibig sabihin nun, yung natural na proseso ng batas na kailangan humarap ni Kibuloy para harapin yung kaso niya, ang ginagawa po ng kampo ni Kibuloy po, ay gumagawa po ng remedyo, di ba? Or ang tawag nga dito is legal remedy. So kasi kapag ginamitan niyo po kasi ng mga legal remedies po na yan, ang lumalabas kasi dito, naghahanap kayo na pwede ninyong ilusot para hindi po lumabas si Kibuloy. Ganun lang yun. Well, alam naman po natin na si Nolly Di Castro naman po talaga is hindi talaga masyadong, di ba? Hindi naman sa pagmamaliit, no? Alam naman po natin na hindi naman siya medyo maalam sa batas at inamin niya naman dito Di ba na simpleng tao lang siya, isa lang siyang simpleng broadcaster. Pero ang point natin dito mga kababayan, no? Kasi ang lumalabas kasi dito, no, si Nolly Di Castro po ay parang nagiging boses po ng taong bayan. Dito sa pagkakataon na to pwedeng layman's term yung pagkakaintindi po ni Nolly Di Castro dito. So, ayun ang malinaw dito mga kababayan. Di ba? Pinapaikot lang po talaga ng kampo ni Kibuloy yung batas natin para lang po mailusot yung kliyente nila. Na which is hindi naman illegal yun, parte talaga yun ng proseso. Pero syempre, ang labas talaga dito, nilulusot mo lang yung kliyente mo. Di ba? So sana maintindihan po natin yan. Sige, continue natin. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggol ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol niyo kahit kriminal. Si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, pinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun Sumasabat ho kasi kayo pa hindi niyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ito na lang, Sir Nolly. Ayan na, okay, tapusin na natin doon. So ngayon mga kababayan, kaya ko lang ginawa tong video po na to kasi ito po yung sentimento po ng taong bayan yung mga simpleng tao po na hindi naman po alam yung rule of law. Yung kumbaga hindi naman sa hindi alam, hindi masyadong aware sa rule of law. Hindi masyadong aware sa proseso ng batas. Ang importante po kasi sa ating mga kababayang Pilipino,
is lumabas si Kibuloy. Lumabas si Kibuloy, harapin niya yung kaso niya. Kung wala siyang kasalanan, edi harapin niya yung kaso niya. Oh, and then doon niya patunayan na inosente siya. Tulad ng ginawa po ni Dilima. O, di ba? So yan no, so kayo mga kababayan, no, so diyan po sa Team Replay, ano nga pong masasabi niyo nga po dito sa usapin nga po ni Noli De Castro at saka ni Atty. Torion. So para sa inyo, ano ba kayo dito? Sa usapin lang na to ha, ano ba kayo? Team Torion or Team Noli De Castro? Or wala? So yan no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre po mga kababayan, sa di pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to, and then sa di rin po nakakapag-subscribe, pa-subscribe na lang din po. At syempre mga kababayan, kung di naman po kalabisan, is pwede nyo naman itong i-share sa inyong mga social media platforms. Okay po, so salamat po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat, thank you.